Hindi makapahinga ang air defense ng Rusya ngayon. Yung mga bagay na dapat nilang pigilan ay patuloy tumatama sa kanila. Nag-iiwan ng puwang sa himpapawid na pwedeng gamitin ng Ukraine. Malamang alam mo na ang sasabihin namin, umatake ulit ang Ukraine. Mas marami pang air defense ng Russia ang wasak na ngayon. Kahangahangang serye ng pag-atake ang nagbigay ng 48 oras para sa Ukraine. Napatunayang hindi totoo ang mga sandatang sinasabing di mapipigilan ng Russia. Kaya nagtataka si Vladimir Putin kung saan sila nagkamali. Noong Enero 15 iniulat ng ilang outlet ang 48 oras na pagkawasak sa Ukraine. Kasama ang Defense Express sa mga iyon. At iniulat nito na ang mga walang taong sistema na gawang sirain ng mga puwersa ng sandatahang lakas ng Ukraine ang nakakagulat na 6 na unit ng mga air defense system at mga istasyon ng radar sa loob lamang ng 2 araw. Dahil nasa loob ng sinakop na rehiyon ng Ukraine ang mga radar at sistema, tinamaan ng Ukraine ang tig-3 sistema o radar sa Donetsk at Zaporizhia. Maaaring lumikha ito ng ligtas na aerial corridor para sa susunod na mga pag-atake. Kumpirmasyon ng lahat ng 6 na pag-atake ay nagmula sa kilalang komander ng puwersa ng walang tauhang sistema ng Ukraine. Si Robert Brovdy, ang komander na kilala sa kanyang tawag na pangalan. Gamit ang Telegram, inanunsyo ni Magyar ang tagumpay ng Ukraine sa 2 magkasunod na araw ng pag-atake. Tinanggal ng SBS Birds ang 6 na surface-to-air missile at radar unit mula sa Worm Air Defense System sa loob ng 48 oras. Ipinahayag ni Magyar sa social media ang paggamit ng panggitnang pag-atake sa operational depth ng sinakop na bahagi ng Donetsk at Zaporizhia. Nagbigay siya ng listahan ng 6 na sistemang winasak ng Ukraine na tatalakayin pa. Ipinaliwanag din niya kung aling unit ng drone ng Ukraine ang umatake. Bumisita ang ika-412 Nemesis SBS Brigade sa bagong Deep Construction Center ng SBS Group. Sa loob ng 48 oras mula Enero 12 hanggang 14, 2026 ayon sa kanya. Hindi courtesy ang tamang salita ng Russia sa mga drone visit na ito. Mas angkop siguro ang sakuna. Sabi ng United 24 Media, dapat bigyang pansin ang sinabi ni Brovdy tungkol sa mga drone na tumama sa gitna. Ang lahat ng drone na naharang ng depensa ng himpapawid ng Russia mula ika-12 hanggang ika-14 ng Enero ay middle strike category. Ang mga drone ay may operational depth na mula 46 hanggang 100 at 60 kilometro o 200 at 85 hanggang 974 milya. Naglalagay ito sa kanila sa posisyong maaaring tumama sa target na hindi kayang gawin ng mga short-range first-person view or first-person view drone ng Ukraine, ngunit hindi rin sapat ang layo ng kanilang mararating para makapagsagawan ng pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Iyan ang punto. Maraming napag-usapan sa paggamit ng Ukraine ng drone sa digmaan. Malinaw ang epekto ng mga first-person view drone. Ginagamit ito ng Ukraine para bumuo ng malalaking pader ng depensa, gamit ang drone na pumipigil sa mga puwersa ng Russia habang sumusubok silang umatake. Bukod sa paggamit ng mga ito sa paghahanap at pagsira, naging nakakatakot na mga ngaso sa himpapawid ang ganitong mga drone. Epektibo ang paraang ito para sa Ukraine, ayon sa Forces News noong Enero 15 hanggang 80. Sa 415,000 casualty ng Russia noong 2000 at 25 ayon sa Ministry of Defense ng United Kingdom ay dahil sa attack drone. Sa long range, gumagawa ang Ukraine ng mga drone na kayang lumipad na kasing layo o lampas pa sa ilang cruise missile. Malinaw ang epekto sa lahat. Ang pagtutok ng Ukraine sa mga pasilidad militar sa loob ng Russia, kasama ang patuloy nitong pag-atake sa mga oil refinery at iba pang infrastruktura ng enerhiya, ay nagdulot ng malaking pinsala sa Russia. Noong Agosto, iniulat ng Kyiv Independent na umabot sa 700 at 41 bilyong dolyar ang gastos ng Russia dahil sa long-range strike ng Ukraine, katumbas ng 41% ng gross domestic product ng bansa sa unang 8 buwan ng 2025. Maraming drone ng Ukraine ang pumapatay sa mga Ruso sa mga linya ng labanan. Nagtatayo rin ito ng kahangahangang imbakan ng mga long-range drone na nagbibigay daan dito upang patuloy na idiin ang makina ng digmaan ni Putin sa loob mismo ng Russia. Ang wala sa Ukraine noon ay middle strike drone na kaya sanang umatake sa likod ng Russia sa mga sinakop nilang bahagi.
Hindi kayang lumayo ng first-person view drone para sa trabahong iyon. At kailangan din sila sa defensive drone wall ng Ukraine. Kaya ng long-range drone ang trabaho. Pero mas mabuting itabi ang mga ito para tamaan ang Russia sa teritoryo nito. Kailangan ng mga middle strike drone. At ang mga pag-atake mula Enero 12 hanggang 14, kasama ang komentaryo ni Brovdi, ay nagpapakita na natugunan na ng Ukraine ang partikular na kakulangang ito sa kanilang aerial arsenal. Tinukoy ng Center for European Policy Analysis, SEPA, at iba pa ang dating kakulangan ng Ukraine sa middle strike drone bilang posibleng problema. Sa isang artikulo noong Enero 6 tinalakay ng SIPA kung paano kahanga-hanga ang mga first-person view drone ng Ukraine na nakalikha ng isang kill zone na umaabot mula 15 hanggang 20 kilometro o siyam hanggang 12 milya lampas sa mga linya ng labanan. Pero ang mga kill zone na iyon ay umiiral upang sirain ang mga Russian na armor at infantry habang sumusulong sila papunta sa harapan. Epektibo ang paraan. Ngunit ayon sa SIPA, hindi ito tiyak na tagumpay para sa Russia dahil sa mga pagkakamaling nagawa sa digmaan. Natutunan ng bansa kung paano mag-adapt sa first-person view drone kill zones ng Ukraine. Sa buong 2025, nag-adapt at natuto ang Russia mula sa mga pagkakamali nito. Pinapaliit ang maagang kalamangan ng Ukraine sa drone sa pamamagitan ng pagtanggap ng mabibigat na kawalan sa infantry at paglilipat ng mahahalagang kagamitan mas malayo sa likod ng frontline. Paliwanag ng SIPA bago pa idagdag. Inilipat ang artillerya, depensa sa himpapawid, at command at control node sa labas ng abot ng short-range strike system at binigyan ng matinding proteksyon mula sa electronic warfare. Lahat ng ito ay mga target na mataas ang halaga, na inilalagay na sa labas ng abot ng mga first-person view drone ng Ukraine. Hindi ganoon kahalaga ang mga target, kaya hindi ginagamit ng Ukraine ang mahal at long-range na drone. Mas mainam gamitin ang mga ito sa mas kritikal na bahagi ng Russia. Kaya kailangan ng middle strike drone na nasa gitna ng first-person view at long-range drone. Nagkaroon ng pagkakataon ang Ukraine na sirain ang likurang bahagi ng Russia sa sinakop nilang teritoryo. Naging posible ito. Madali lang ang lohika. Kung may drone ang Ukraine na kayang sirain ang artilyerya sa likuran, natitigil ang pambobomba sa kanilang puwersa. Kapag nasira ang command at control node, nawawala ang organisasyon ng puwersa ng Russia sa unahan, kaya mas madali silang pabagsakin ng Ukraine. Habang nasisira ang air defense system, mas maraming middle strike assault ang kayang gawin ng Ukraine. Dahil dito, humihina ang likod ng Russia at posibleng mapaatras ang mga puwersa ng mananakop. Sa air defense, 6 na sistema ang winasak ng Ukraine mula ika-12 hanggang ika-14 ng Enero ayon sa listahang ibinahagi ni Brovdi sa Telegram. Nagsimula sa isang TOR surface-to-air missile or surface-to-air missile system. Tinamaan ang sistemang ito sa Mariupol district ng Donetsk. Inilarawan ito ng missile threat bilang isang surface-to-air missile system na may engagement range na nasa pagitan ng 12 at 16 kilometro o 74 hanggang 974 milya. Kaya't isa itong short-range na sistema. Ang TOR ay ground-based at mobile. Kayang maglunsad ng missile na may 15 kilogram o 33 pound high explosive fragmentation warheads. Ang TOR ay sistemang Soviet mula 1986 na dinisenyo para subaybayan ang paparating na eroplano, helicopter, at precision-guided munitions. Ayon sa listahan, nanatili ang Ukraine sa Mariupol district upang tamaan ang Vityaz 50 N6E radar station ng S-300 Vityaz 50 RG Air Defense System. Ang radar na ito ay kayang subaybayan ang maraming target sabay-sabay. Kaya nitong mag-lock sa 8 target bawat engkwentro at magtalaga ng 2 missile kada target. Ito ang mata ng air defense system na ipinalit sa lumang S-300 PS systems ng Russia ayon sa Army recognition. Ang sistema ay gumagamit ng SIAM-M-76 missile para sa S-400 at compatible din sa S-300 at 50E. Ayon sa ulat, kaya ng mga missile na tamaan ang hindi tinukoy na aerial at ballistic na target sa layo na 15 hanggang 100
at 20 kilometro. Mula 10 hanggang 30,000 metro. 300 at 28 hanggang 78,000, 400 at 25 talampakan. Depende sa variant. Hindi namin sinasabing nagsisinungaling ang Russia. Pero kung tama ang detalye ng missile para sa S-300 at 50E at kasama ang Vityaz 50N6E radar, na kayang subaybayan ang target sa taas na kayang tamaan ng missile, walang laban ang drone ng Ukraine. Dapat ay na-detect ng radar ang mga iyon at ang mga missile ng S-300 at 50E na kaya umanong harapin ang mga ballistic na banta ay dapat mas mabilis pa kaysa kailangan para pabagsakin ang mga iyon. Hindi iyon nangyari. Tinamaan ng Ukraine ang radar station, kaya malamang bulag na nagpapaputok ang S-300 at 50 na konektado rito. Kung ang target mo ay maliliit na drone at missile, mahirap makita ang paparating at hindi ito magandang sitwasyon. Malamang kayang magpaputok pa rin ng S-300 at 50E pero bulag na ito. At walang kasiguraduhan kung ano ang matatamaan ng mga missile maliban na lang kung swerteng tumama sa Ukrainian projectile. Narito ang ikatlong target ng Ukraine sa Donetsk. Isang Buk Mesa surface-to-air missile system. Lumipad ang mga drone ng Ukraine sa Volnovakha, Donetsk para sirain ang isang medium-range surface-to-air missile system. Kapansin-pansin ang bilis ng setup at paglipat nito. Ayon sa Army recognition, ang Buk M1 ay maaaring ihanda para sa labanan sa loob ng 5 minuto. At pagkatapos ng labanan, maaari rin itong ihanda para ilipat sa halos parehong tagal ng oras. Nagiging mahirap target para sa Ukraine ang sistema kapag tama itong ginamit ng Russia. Ang Buk M1 ay dapat makaputok, tumama sa target, at mabilis mailipat sa taguan para iwas kontra-atake. Hindi malinaw kung may kontra-atake o impormasyon ang Ukraine tungkol sa Buk M1 sa Volnovakha. Pero hindi na iyon mahalaga. Sabi ni Brovdi, napabagsak na ng mga drone ng Ukraine ang air defense system na ito. At dahil sa mga drone na iyon, naalis ng Ukraine ang isang air defense system na may engagement range na 32 metro lang hanggang maximum na 32 kilometro o 105 talampakan hanggang 20 milya. Base sa ulat ng specs, malamang hindi nagawa ng mga drone ng Ukraine ang ataking ito. Dapat napigilan ng napakabilis na missile na kayang lumipad ng mababa tulad ng drone. Ang pagkasira ng Buk M1 pero hindi ito nangyari. Hindi tugma ang iniulat na espesipikasyon ng sandata ng Russia sa totoong kakayahan ng mga ito. Hindi siguro iyon. 3 air defense system at radar ang napabagsak sa Donetsk. Malayo pa matapos ng Ukraine ang 2 araw na sunod-sunod na pag-atake. Ilang air defense system din sa rehiyon ng Zaporizhia ang nasa listahan. At lahat ng 3 ay nasa Polohiev district ng nasabing rehiyon. Kasama rin ang isa pang Boksam system, pero hindi sinabi ni Brovdi kung anong uri ito. Ibig sabihin, maaaring Buk M1 M2E o M3 ang nasira sa Polohiev. Napag-usapan na natin ang Buk M1. Ang ibang variant ng sistema ay may mas mahabang abot. Panalo pa rin para sa Ukraine ang ika-4 na strike. Kahit anong variant ang tinamaan. Laging magandang balita ang mapabagsak ang isang Buk M1. Mas maganda pa kung isa sa mga mas advanced nitong kapatid ang mapabagsak. Iniulat din ni Brovdi na napabagsak ng Ukraine ang isa pang TOR air defense system sa Polohiev at tinukoy pa niya kung anong uri ito. Sa pagkakataong ito, isang TOR M2 ang napatumba ng mga drone ng Ukraine. Itinuring ng Army recognition na upgrade ang sistemang ito kumpara sa base TOR system na tinamaan sa Donetsk ng Ukraine at may 4 na version nito. Ang TOR M2, TOR M2E, TOR M2K at TOR M2KM. Ang TOR M2E ay export version ng sistema, kaya malabong iistasyon ito sa Zaporizhia. Maaaring ginagamit na ng Russia ang dating mga sandatang panbenta dahil sa problema nila sa air defense. Kung hindi pa desperado ang Russia, malamang isa sa 3 iba pang version ay nawasak ng Ukraine. Mas maganda na ang pinaka-basic na TOR M2 kaysa dati dahil sa bagong surveillance radar nito na may minimum range na 1 kilometro. Ang TOR M2K ay may ibang wheeled chassis at mount para sa 2 Sham M300
34 missile modules. Bawat isa may 4 na Sham M300, 31 missiles. Ang TORM-2 KM ay may modular na disenyo na nagpapagaan sa towed missile defense system ng hanggang 15 tonelada. 3 sistema ang kahanga-hanga. Isa dito winasak ng Ukraine sa Zaporizhia. Ito ang natitirang air defense system. Sa 6 na winasak ng Ukraine sa loob ng 48 oras mula Enero 12. Ang Strela 10 ay isang short-range surface-to-air missile system na parang tangke at may dalang mga surface-to-air missile. Hindi tradisyonal ang tore. Dinisenyo ito para pabagsakin ang mababang lipad na eroplano, helicopter, at precision-guided na bala. Bagaman, binigyang diin ng Army recognition na dapat kaya rin nitong pabagsakin ang mga drone ayon sa kanilang ulat tungkol sa sandatang ito. Alam natin kung gaano kahusay gumana ang Strela 10 sa Zaporizhia, na may saklaw lang na 5 km o 3 tuldok 1 milya. Pinagsasama rin nito ang kakayahang magpaputok ng hanggang 8 misil at isang 762 mm na machine gun, kaya ng operator na paputukan ang paparating na banta, tulad ng isang drone na sumusugod sa gitna. Hindi ito ang pinakamalakas na surface-to-air missile system na winasak ng Ukraine sa 2 araw na pag-atake sa depensa ng himpapawid ng Russia. Ang Strela 10 ay maaaring gumanap ng mahalagang papel bilang tagapagtanggol ng mga infantry na sumisira sa mga paparating na proyektil na kung hindi ay tatama sa mga sundalong Ruso na patuloy na nagmamartsa. Maari sana, pero hindi nagawa. Hindi pa sapat ang pagkasira ng mga surface-to-air missile system at radar para ipakita sa Russia na hindi talaga kayang pabagsakin ng kanilang mga sandata ang mga paparating na proyektil mula sa himpapawid. Dagdag pa ni Brovdi, nakakuha rin ang Ukraine ng isang huling bonus na tama. Sabi ng Defense Express, winasak ng Ukraine ang isa pang Strela 10 air defense system sa Zaporizhia, na tinamaan ng ika-400 at 13 rehimento ng SBS ng Ukraine. Lahat ng ito ay nagbubuo ng isang napakasamang 48 oras para sa Russia at mahalagang tandaan kung ano ang ibig sabihin ng mga pag-ataking ito para sa digmaan. Nabanggit na natin ang halaga ng middle strike drone dahil kaya nilang tamaan ang mga target sa likod ng Russia. Hindi natin masyadong natalakay kung gaano kahalaga ang mga drone sa depensa ng Ukraine tulad ng sa opensiba. Ayon kay David Kirchenko sa National Interest noong Enero 4, mas napatunayan ng Russia na kaya nitong tamaan ang likuran ng Ukraine kaysa sa nagawa ng Ukraine sa Russia sa digmaan. May sariling middle strike drone ang Russia at ginamit ito kasama ng glide bomb, ayon kay Kirichenko. Noong Nobyembre 2025, 3,500 ang ibinagsak nila sa Ukraine. Layon nitong pahinain ang likuran ng Ukraine na nagdudulot ng domino effect sa frontline defenders nila laban sa pag-atake ng Russia. Pinapahirap nila ang supply chain, ginugulo ang rotation, at nagpapataw ng dagdag gastos sa mga tagapagtanggol, sabi ni Kirichenko. May sariling precision-guided munitions at HIMARS ang Ukraine na pwedeng ipan-target sa likuran ng Russia, pero limitado ang abot nito. At ang paglipat ng Russia ng mga nabanggit naming kagamitan kanina sa video, tulad ng artilyeriya at mga sistema ng depensa sa himpapawid, palayo pa, ay nagpapahirap sa Ukraine na tamaan ang mga ito gamit ang kanilang mga sandata. Ang middle strike drone na ginamit noong ika-12 hanggang ika-14 ng Enero ay mahalaga sa pagtulong sa Ukraine na maitama ang hindi pagkakapantay-pantay sa labanan. Ngayon, maaaring pahinain ng Ukraine ang mga puwersang umaatake ng Russia na nagpapagaan ng presyon sa mga tagapagtanggol na hirap dahil sa mga atake ng Russia sa likuran ng Ukraine. Halos tabla na ang labanan, bagay na hindi nakuha ng Ukraine sa karamihan ng digmaan. Ipinaliwanag ni Ilya Volinsky ng METSA noong Oktubre 2025 kung bakit natagalan lumitaw ang mga drone na panggitnang strike. Ayon sa kanya, hindi madaling gawing panggitnang strike ang mga long-range drone dahil hindi lang basta inaangkop ang disenyo para sa mas maiikling distansya. Kailangang mas komplikado ang mga drone na panggitnang strike dahil sa mga kondisyon sa frontline na kailangan nilang lampasan, pati na rin ang mga depensang itinayo sa likurang bahagi ng Russia sa sinakop na Ukraine. Sabi ni Belinsky, dapat may modules para sa pagsubaybay, dagdag komunikasyon, at nabigasyon ang mid-range drones. Binanggit na ang pagpapanatili ng komunikasyon sa isang drone na kailangang maglakbay ng higit sa 30 kilometro habang nasa buong kontrol ng isang operator
ay naging malaking hamon para sa Ukraine. Sa loob ng 48 oras, napatunayan ng Ukraine na nalampasan nila ang hamon. Para sa Russia, mahina na ang likod nila ngayon. Ang mga asset na inatras ng Russia para iwasan ang first-person view drones, abot na ulit ng Ukraine. Dalawa na lang ngayon ang option ng Russia. Panatilihin nila ang mga asset na iyon sa kasalukuyang pwesto. Isinusugal ang kaligtasan kapalit ng posibleng gamit o ilayo pa nila ito, na magre-resulta sa halos wala ng silbi ang mga asset na iyon. Sa mga frontline, hindi gaanong magagamit ang artilleriya kapag 100 kilometro ang layo nito mula sa mga target na kailangan nitong tamaan. Ang mga command at control node na napaatras ng malayo ay di na kayang mamuno ng pagsalakay, kundi magkoordina na lang. May bagong drone ang Ukraine na kayang magdulot ng malaking pinsala sa Russia. Malaki ang posibilidad na dadami pa ang mga drone attack na magpapahina sa Russia sa mga linya ng labanan. Huwag mong isipin na ang pagdating ng middle strike na drone sa Ukraine ay pipigil sa malalaking long-range na atake nila laban sa Russia. Noong Enero 14 nagulat kami ng malaking pinsalang sumira sa gulugod ng militar ng Russia. Tinarget ng Ukraine ang drone manufacturing facility at isa pang gumagawa ng middle strike drones ng Russia sa isang malakas na atake gamit ang sariling missile technology. Panoorin ang aming video para sa detalye ng pag-atake at mag-subscribe sa The Military Show para sa update sa mga bagong pag-atake ng Ukraine sa Russia. Salamat sa panonood.